Dumako ho tayo ngayon, mga kababayan, no? Dito sa usaping China na sabi ni dating Pangulong Duterte ha, Ipinasa sabi ng dating Pangulong Duterte malakas siya dito no? Magje-jet ski siya papunta doon Pero ano ho ang nangyari nung panahon na siya ay nanunungkulan, mga kababayan? Alaws, walang nangyari ho, no? Nadala lang tayo doon sa mga pangako. Hindi naman mga nasunod yung mga pangako na yun. Napabayaan din po ng dating Pangulong Duterte yung West Philippine Sea. Di ba? Aludia, Kadag. Lydia, uy. Di ba? Ganun yung nangyari. Ano po balita dito? Tingnan niyo po ang ating Pangulo ngayon, mga kababayan. Kahit walang vice-presidente na nakasuporta sa ating Pangulo, patuloy pa din po ang paglaban ng ating presidente, no? Makuha lang ang karapatan o makuha lang ng tuluyan ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Pasok. Hindi magbabago ang posisyon ng Pilipinas sa ipinasang dalawang bagong maritime law na gumigiit sa karapatan ng bansa sa mga karagatang sakop nito. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tingnan nyo, ginigipit na pero ganun pa din. Tuloy pa din, no? Ipaglalaban natin ang West Philippine Sea. Hindi tayo patitinhag. Ang Pangulo, mga kababayan, Mesa Bonifacio. Ito ang totoong Bonifacio. Hindi kagaya nung sinasabi ni Robin Padilla. Si Robin Padilla, ewan ko, Bonifacio ng kainan lang yata sa Senado yun Ito ang tunay na Bonifacio. Talagang handang ipaglaban ang ating bayan. Sabi ni Heidi, Mark, nakakawalang gana ang Senado. Inaprobahan nila kahapon ang budget ni BP. Tapos dinagdagan pa nila. Bad trip ang mga senador. Iyan nga yung sinasabi mga bossing no? Sabi ng Vice Presidente, kaya kong magtrabaho kahit walang pondo. Tapos biglang doon nagrereklamo, madami pong matatanggalan ng trabaho kapag kayong ganitong budget lang ang ibinigay niyo sa akin. 200 million pa. No. 'Di ba? Dito muna tayo sa China. Tuloy lang. Tapos ipatawag ng Chinese government ang ambassador ng Pilipinas dahil sa pagtutol sa Maritime Zones Act at Archipelagic Sea Lanes Act. Ayon kay PBBM, patuloy na tinututulan ng pamahalaan ang posisyon ng Beijing na pag-angkin sa halos kabuuan ng South China Sea. Yun yung 9-dash line nila no, mga kababayan. 9-dash line, tapos nung makaraang araw o makaraang buwan, ginawa ng 10-dash line. Siguro yan kapag si dating Pangulong Duterte ang nakaupo dyan, mga kababayan, aabot ng 15-dash line yan. No? Masakop lang ang Pilipinas. Masabi lang, naku, pasok kayo sa aming 15-dash line. Samantalang, mga kababayan, sino lang naman po ang naniniwala dyan? Ang China at ang mga DDS. Ano po? Buong mundo, pinagtatawanan niyang nila, 9 or 10 or 11 o kung 20 o 15 dash line nila. Hindi ho naniniwala. Kaya nga, mga bossing yun yung sinasabi natin. Kung dati pa lang ho, no? Kung dati pa lang ho, inatupag na ito ng dating Pangulong Duterte, hindi nagpatinag sa China, wala na tayong problema dyan. Yung mga mangingisda natin, malamang malaya nang nakakapangisda yun. Nang walang problema, walang humaharang, walang kinatatakutan, walang haharang sa kanila. Tapos kukunin yung malalaking isda, papalitan ng yosi. No? Tapos sasabihin pa ng dating Pangulong Duterte, barter ang tawag doon. Yan. Yan yung sinasabi nilang weak leader. No? Si PBBM. Kahit nagipitin nyo kami, kahit may baguhin kayo dyan, isa ang stand ng Pilipinas. Amin ang West Philippine Sea. Ipagtatanggol namin ang West Philippine Sea. Di ba? Paulit-ulit ang dating Pangulong Duterte doon sa sinasabi niyang weak leader yan, mahina yan, puro yan, puro ano tawag yan? Puro lang party yan. Si dating Pangulong Duterte, wala, duwag. Hindi inasikaso, hindi inatupag yung West Philippine Sea. Muntik-muntika na po na mawala sa atin, mga kababayan. Paano? Kakasabi niya,
Kakasabi niya do'n sa ano, "Papel lang 'yan. Tubig lang 'yan." Oh, tapos naniniwala yung mga utu-uto sa kanya. Kaya kapagka may mga pumapasok dito na DDS sasabihin, "Hindi na natin mababawi 'yan." Silang-sila po mismo pinapamigay na yung West Philippine Sea, eh. 'Di ho ba? Tapos sasabihin matatalino daw sila. Ay sinasabi nila, ino-objectan nila. Sinasabi nila that we do not agree and you will that they will continue to protect what they define as their sovereign territory. Of course, we do not agree with their definition of sovereign territory. So wala naman na pinagbago dahil ganun pa rin ang sitwasyon natin, ganun pa rin ang posisyon natin. Kaya Digong pagtutol niyan mga kababayan, tutol ka ha. Gusto mo digmain namin kayo? Ay aatras na agad ni Digong 'yan. Ano? Matatakot na agad si Digong niyan, mga bossing. Takot ba or nakikinabang sa China? 'Yun lang ang tanong natin diyan mga kababayan, eh. No? Takot ba talaga o may napapakinabangan sa China? 'Yun ang ating tanong do'n, mga bossing. Hindi ho kagaya ng ating pangulo ngayon na sinasabi nila, weak leader, weak leader." O ayan, nakatindig. Kaya naman po, mga bossing, no, ang hirap paniwalaan ng mga sinasabi nung mga DDS. Nauubos na kayo. Konti na lang sumasuporta kay PBBM. Ganun daw. Samantalang nakikita po natin, yung mga kaibigan natin, yung mga kasama natin, na mga kakamping dyan, sumusuporta kay PBBM. Yun ba yung pabawas? Padagdag yun eh. Ang alam kong pabawas, mga bossing, yung kagaya nung nangyayari ho sa kanila. Mautog, una, yung mautog nila, kumpleto yung Liwasang Bonifacio eh. Sumunod na mga araw, kumpleto pa din. Yung medyo nakailang buwan na, wala na, paubos-ubos na. Eto ngayon, mga kababayan, 17 na lang. Paano nasabi ng mga DDS, paubos na kayo, mga sumusuporta kay BBM. Samantalang sila, eto, paubos. No? Lalo na, nung nag-hearing sa Congress. Yung iba nagtanong doon, ay, si dating Pangulong Duterte naman, ayaw pang ilabas yung pirma, ayaw pang pirma, ayaw pang pirmahan, no? May tinatago yata tong pinagtatanggol kong presidente, sabi nung iba ha. 'Di ba? Sabi ni Rodelo Calderon, parami pa ng parami ang sumusuporta sa administrasyon. Correct. No? At nandiyan na din po si Ma'am Chris Rose. Sabi ni Ma'am Nenita Umali, nakikinabang. Hindi po natin talaga maiiwasan no? At masisisi. Yung iba nasasabihin, nakikinabang. Bakit mga kababayan? Kasi meron 'di ba, pagkapanalo ng UNCLOS. Tapos siya namang etong joint exploration ng China at Pilipinas. Pumayag sa 60-40. No? Kakapanalo lang natin, sabay alok ng China. Joint exploration tayo, no? 60 sa inyo ang makukuha nyo, 40 kami. Kami ang kikilos. Di ho ba mga kababayan? Sabi, natuwa naman. Pero wag mo lang banggitin yung tungkol sa pagkakapanalo nyo doon sa UNCLOS. Yun. Kaya, siyempre, mapapaisip yung mamamayang Pilipino, takot lang ba talaga? O baka nakinabang? Yun ang tanong din natin, mga bossing.